naman, Krappler. Bumida ka na naman, Krappler. Ito alam si Krappler talaga, pag ang usapin tungkol sa Marcoses. Talagang nandun sila sa extreme opposite side of the spectrum. Talagang walang walang habas yan. Babatikusin nila ang mga Marcoses dahil alam niyo na, 'di ba, may pinagdadaanan, etc. So, ayun. Ano naman yung binida dito ni Krappler? Papakita ko sa inyo. Sandigan Bayan bars Marcoses from retaking forfeited assets. Diyos ko, ito naman si Krappler. Meron naman kayo sa editorializing niya. Basahin natin yung binalita na naman nila, kalokohan na naman nila. Ano sabi? Manila, Philippines, the Sandigan Bayan, the country's anti-graft court, barred the Marcos family from retaking their assets that were allegedly declared part of their ill-gotten wealth. In a 40-page resolution dated January 25, the court's third division said family of President Ferdinand Marcos Jr. cannot regain control of all the forfeited wealth, including the companies and land holdings earlier surrendered in favor of the government. Ano pong sinasabi dito ni Krappler, mga kakotsero? Anong sinasabi nila dito? Ang mga Marcoses daw ay patuloy na naghahabol sa kanilang mga kayamanan kahit na ito ay nadeklara na ill-gotten. Ill-gotten wealth daw eh. Yun talaga, Diyos ko talaga, kasinungalingan talaga ni Krappler. That were already declared part of their ill-gotten wealth. Tingnan nyo talaga kung paano ma-make news tong si Krappler. Ipapanood pa ako sa inyo. Ito pa. Video naman, video. Video ito. Video. Panoorin nyo to ha. Wait lang. Ito na, lalakihan ko na. Yan. Game. Ano yun? Panoorin natin to. The Sandigan Bayan stops the Marcoses from retaking assets that were already declared part of their ill-gotten wealth. In a 40-page resolution, the court's third division says the family of President Ferdinand Marcos Jr. cannot regain control of all the forfeited wealth, including companies and land holdings earlier surrendered in favor of the government. The court says they can no longer rule on properties that, quote, have already been recovered by the government or transferred to third persons. The resolution is penned by Associate Justice Michael Frederick Musni, with the concurrence of Associate Justices Maria Teresa Mendoza Arcega and Mary Ann Corpus Manyala. The ruling stems from petitions filed by former First Lady Imelda Marcos, wife of the late dictator, and daughter Irene Marcos Araneta. Since the Sandigan Bayan decided with finality, the Marcos family cannot bring to the court the issue of ownership. Tignan nyo kung gaano kasinungaling talaga si Krappler. Tignan nyo kung gaano kasinungaling si Krappler. Kinwento nila tong issue ng ill-gotten wealth at ang desisyon ng Sandigan Bayan. Binring up nila dito sa video na to. Pero hindi nila pinaliwanag. Pwede ko bang sabihin kayo, Krappler, ang lax context? Hindi nyo kinwento yung buong storya. Hindi nyo kinwento yung buong storya. Neto. Hindi nyo kinwento yung buong storya. Okay, sige. Ganito na lang. Binasa ko itong article na to. Siyempre, kailangan natin basahin yan bago natin mabatikos, di ba? So, yan. Nangyari, so ayan, no. So alam na natin lahat to, no, na what do you call this? Merong kaso ng civil forfeiture cases laban sa mga Marcoses beginning 1987, etc. And then hinahanap ko actually yung number, case number o docket number. Hindi ko siya makita dito. Hindi ko makita dito sa article itong docket number. Hindi ko alam
kung sadya bang tinanggal ni Rappler yung docket number para hindi natin mahanap, para hindi hanapin ng mga magbabasa ng kanyang article yung docket number or yung case number. Wala hindi mo makikita sa article. Nakita ko po yan, mga kotsero, dito sa article naman ni ABS. Ano pong nangyari? Sandigan Bayan junks Marcos's plea to recover sequestered assets. So pareho lang ho sila ng sinasabi. Okay. Ngayon, dito makikita natin yung case number. Ayan o. Kay Rappler, wala yan. Civil case number 0002. Ngayon, nung nakita ko yan, mga kakotsero, wait. Sabi ko, sounds familiar. Yung civil case 0002. Bakit? Kasi mga kakotsero, itong civil case 0002 ay isang kaso na naipanalo ng pamilyang Marcos. Ayan yun, no? Sandigan Bayan dismisses 200 billion pesos worth of civil suit versus the Marcoses. December 16, 2019. Oh. The Sandigan Bayan has dismissed a 200 billion civil suit filed by the government against former President Ferdinand Marcos and his wife Imelda and their children Irene, Ferdinand Jr. and a certain Constante Rubio. In a decision released to the parties Monday, the 4th Division of the Anti-Graft Court said civil suit number 002 was dismissed for failure of the plaintiff to prove its allegations by preponderance of evidence. Pareho, di ba? Civil case, civil suit number 0002. Yan din yung ngayon eh. O, February 1, 2023. Ito rin yung ngayon. Ano po bang nangyari? Kasi po, ito po ang ganap dyan. Noong 2019, nanalo po ang mga Marcoses dito sa civil case na ito. Ano pong nangyari? Ito po yan, no? Civil case 002. Ayan. Civil case 002. Dito po, mga kakotsero, kinasuhan ng kasong sibil ang pamilyang Marcoses with regards to their ill-gotten wealth. Okay, ill-gotten wealth daw. Okay, ngayon, ang ano po ba yung what do you call this? At yung complaint. Breach of public trust. The defendants acquired the subject funds and other property acquired by the defendants estimated to 200 billion pesos. Ano pa raw yung mga kasong inihabla sa kanila? Abuse of right and power, unjust enrichment, accounting, and of course, damages. Ang gusto nila mangyari, magbayad daw sila Marcos ng 200 billion in actual damages. And another 250 million for expenses for the recovery of ill-gotten wealth and another 50 billion for moral damages. Yun ang gusto nila mangyari. Okay, tapos 1 billion as exemplary damages. Ang dami. But anyway, ano po ba yung content niyan? Ano po ba yung kasama dyan sa kaso na yan? Bank deposits, real property, stocks, ayan, marami pa yan. Okay. Ito yung Hawaii loot. Ayun. Yan, kasama yan dyan. Andyan lahat yan. Total of 200 billion ang nangyari. Okay. Ano po ang desisyon dito ng Sandigan Bayan? Civil case 0002. Rappler, mainig kayo Rappler. Pinakita ho itong mga dokumento na ito. Photocopy, etc. Yan po ang mga, what do you call this? Certified true copy of original, photocopy. Okay, yan po, ito po, yan mga mga ebidensya yan. Okay.
So, yan ho yung mga ebidensya yan. So, karamihan ho na kanilang ebidensya ay photocopy. So, ano pong sabi ng ating korte? Talo sila sa best evidence rule. As may be seen above, the bulk of the documentary evidence offered by the plaintiff are mere photocopies, most of which are barely readable. Thus, even if the court were to defy the best evidence rule, it still could not fully ascertain the contents of these documents and make an intelligent evaluation therefrom. So dito po natalo ang korte, ang PCGG. Hindi na napatunayan, number one, na nakaw ang mga yung 200 billion na yan worth of assets, at hindi rin nila napatunayan na ito ay unjust enrichment, graft and corruption, etc. etc. Wala ko sila napatunayan ganun. So ano po naging desisyon ng korte? Wherefore, premises considered for failure of the plaintiff to prove its allegations by preponderance of evidence, the subject complaint filed against defendant's estate of Ferdinand E. Marcos, Imelda R. Marcos, Imelda R. Marcos Manotok, Irene R. Marcos Araneta, Ferdinand R. Marcos Jr., and Constante Rubio is hereby dismissed. So nanalo po dito ang mga Marcoses. Nanalo ho dyan. Pero ano po itong kaso? Ano po itong dinismiss na kaso? Kasi po, mga kotsero, noong July 22, 2022, okay? Ano pong sinabi? Nag-file po ng motion ang Imelda Marcos at Irene Marcos na kung pwede na raw nilang kunin yung mga ari-arian na nasabing hindi ill-gotten wealth, kung pwedeng bawiin. Bakit? Kasi tama lang naman yun. Kasi dineclare ng korte na hindi siya ill-gotten wealth. That means, kanila talaga yun. Kanila talaga yun. Kasi dineclare ng Sandigan Bayan na hindi siya ill-gotten wealth. Panalo sila sa kaso eh. So kanila talaga yun. Eh anong nangyari? Ngayon, eto. Nung July 22, nag-file sila ng what do you call this? The plaintiff said in its opposition filed that the July 22, 2022 resolution on a dismissal of the case had not yet attained finality and thus could not be the subject of execution. Writ of execution pala ang tawag doon. Ayan. So, ano po ibig sabihin yan? Yung kampo po nila Imelda Marcos, Irene Marcos, nagsabi po sila, pwede na ho ba naming makuha yung mga ari-ariang dineclare nyo na hindi ill-gotten wealth? Dotaro lang naman yun. Any person who thinks logically, yun ang itatanong sa korte. Tama lang yun, itanong yun. Pero anong sinabi ng korte ngayon sa kanilang ruling? Considering that an appeal was timely filed in the instant case, the prayer for the issuance of a writ of execution under Section 1, Rule 39 of the Rules of Court cannot prosper as the judgment or order that disposes of the action is not yet final. Ano pong sinabi ngayon ng Sandigan Bayan? Nag-request nga po ang pamilyang Marcos, ang Imelda at ang Irene, kung pwede na namin mabawi yung mga ari-arian. Ang sabi po ng Sandigan Bayan, naku, hindi pa pwede. Bakit? Kasi nakaapila pa sa Supreme Court. Yun po ang sagot nila. Nakaapila pa po kasi sa Supreme Court eh. Wala tayong choice. Nandoon pa kasi. So, ayun. Yan sabi. Hindi pa siya final. Ngayon, what else? Ano pang sinabi ng Sandigan Bayan na hindi sinabi ni Rappler? So, merong mga ari-arian na sinabi ng Sandigan Bayan na hindi sa kanila. Kasi meron na talaga. Okay. At naibalik na ito sa mga taong may totoong pag-aari. Huwag niyo po kalimutan na nung unang panahon, nung 1987, nung binuo po
ang nung binuo po ang PCGG, meron ho silang laundry list. Meron ho silang listahan ng mga alleged ill-gotten wealth. Alleged lang yun, hindi pa tayo sure kung yun talaga ay ill-gotten. Dahil po sa ruling ng Sandigan Bayan noong 2019, ito po, dyan, yung na-dismiss na kaso na yan, napatunayan po na hindi lahat yon ay ill-gotten. In fact, sinabi rin po sa ruling na to na yung iba dito ay naibalik na sa kanilang original na may-ari. So, may sinabi rin ng Sandigan Bayan. Anong sinabi nila? Properties that have already been recovered or transferred to third persons not included in the case or became subjects of court decisions and compromise agreements were considered moot and academic. Wala, hindi na natin pag-uusapan yan. Kung sabi ng korte, hindi natin pag-uusapan yung iba. Kasi naibalik na sa mga ano yun, sa mga na-determine natin yung totoong pagkakakilanlan ng pag-aari ng mga iba. Walang problema yun, okay na yun. Moot and academic na yan. Ang pag-uusapan na lang natin dito ay yung inyong inaapela na sa inyo. Ang problema nga, sabi ng Sandigan Bayan, hindi pa kasi final eh. Nasa Supreme Court pa. The rules of court cannot prosper as the judgment or order that disposes of the action is not yet final. Nasa Supreme Court pa kasi. Siguro nung nagruling ang Sandigan Bayan noong 2019 at nanalo ang mga Marcoses sa 200 billion civil case laban sa kanila, yung PCGG ay nag-file agad ng apela sa Supreme Court. Naunahan, kumbaga. Inunahan ang pamilyang Marcos. Ay, file na tayo ng magkapila na tayo, Supreme Court, diretso. Para para hindi pa final and executory itong ruling na to. Yun ang naganap. Pero, tama ba na sabihin ni Krappler na gustong bawiin o naghahabol sa ill-gotten wealth? Kasi yun ang sinabi ni Krappler eh. Naghahabol daw sa ill-gotten wealth eh. The Sandigan Bayan o the country's anti-graft court barred the Marcos family from retaking their assets that were already declared part of their ill-gotten wealth. So, ibig sabihin, meron dong ruling na nagsasabi na itong kayamanang to ay ill-gotten wealth. At nag-aabol daw ang pamilyang Marcos dito sa kayamanan na to. Kung di ba naman kayo isang sinungaling at kalahati, Rappler? Akala nyo kasi mauuto niyo lahat ng tao eh. Paano madedeclare na ill-gotten wealth? Sila nga yung nanalo dun sa kaso. Civil case 002. Sila nga yung nanalo sa kaso. Paano i-declare na ill-gotten wealth? Kaya nga naghabol sila kasi karamihan na-determine na yung pagkakakilanlan ng pag-aari kasama yung kanila. Kaya ang hinahabol nila yung parte nila. At ang sagot po ng Sandigan Bayan ay hindi nyo pwedeng kunin yan dahil nasa Supreme Court pa. Ang pinapalabas ni Rappler, naghahabol sa nakaw na yaman. Hindi, wala silang hinahabol na nakaw na yaman. Ang hinahabol nila yung nasabi na ng Sandigan Bayan na kanila. Yan yung sinungaling at kalahati talaga to si Rappler. Wala talaga magandang dulo tong si Rappler sa mundo. Ewan ko ba't nandito pa yun sa Pilipinas. Wala na nga kayong SEC. Nag-ooperate kayo ng walang Securities and Exchange Commission na certificate. Tapos, gumagawa pa kayo ng kapekean tulad ng ganyan. Kaya wala natutuwa sa inyo, Rappler. Kaya mga tao sa inyo, bisit na bisit eh. Kasi puro kayo fake news. Kayo talaga ang totoong punot dulo ng fake news sa Pilipinas. Sa totoo lang. Kayo dyan sa Rappler. Sino sumulat nito? Ayaw, maski yung sumulat ayaw niyang pailagay ang pangalan niya sa article na to. Sana ba? Baka nasa ilalim lang. Tingnan natin. Wala talaga. Tingnan natin baka nasa pinakailalim yung pangalan na sumulat na to. Wala. Rappler. Rappler.com pa rin. Walang
walang umaamin kung sino ang sumulat nito. Ayan no, merong ruling eh. Ito yung hinahabol nila eh. Oh. Kasi yan yung nang-determine na kanila talaga. Corimao, Beach House, Olot Rest House, House and Lot in Pandacan, Manila, Batak Museum, Batak Guest House. Yan kasi kanila talaga yan. Yan yung hinahabol. Talagang Rappler. Sinungaling at kalahati ito eh. Visit. Anyway. So hanggang dyan lang po tayong muli mga Kotsero. Maraming po salamat sa inyong panonood sa ating live stream. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in our next Coach Jared Live. Right? Bye everyone. See you next time. Bye.